Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Live Mandis Vlog. Eto, mainit, matindi, latest update tungkol dito sa kawa-awa ang sinapit di umano na si Catherine Camilon sapagkat gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Ching-Ching na sister or si Nanay Rosario? Nay? Magandang umaga po, sir. Ang lagi ko lang naman hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaan lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Noong pong mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po'y lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung kinabukasan po ng pagkaalis niya, noong gabi po, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan ho po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng 13, October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwi, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil, siyempre, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun ay hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas ang aming reklamo. Pero, bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito o ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP, after sa NBI, Apo. nasabi niyo po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Major De Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po nung araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Okay, kaya po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Major De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? Magkaroon ho ng hiningan ho nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi Okay. po. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay. Curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Good morning po, sir. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga evidence. At
noong nakaraan pong January 29, 2024, kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom, para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So, ano na po naging resulta nung search warrant na hiningi sa Korte? Bali, meron na pong search warrant, hindi pa lang po nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Gaano katagal na po ito since kayo po ay lumapit sa NBI at NBI kumuha ng search warrant sa Globe para dun sa pagkalap na ebidensya tulad ng sa cellphone and all? Bali, ilang buwan na rin po ang What? nakakaraan. Months na rin po ang nakakaraan. Mr. Di pa Chair, rin po- pwede ba natin tatawag tong Globe? Kasi ito yung problema din sa Globe, Mr. Chair. Napakabagal Yes, nila. next hearing, Bali, para po sa akin, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinagkakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat. Kahit po yung hindi ko naman po sila ibinababa kasi tao po dito. Kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita na ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito. Sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI Opo. mag-imbestiga kaysa sa PNP. Mas satisfied kayo. Opo. Mr. Chair, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP. And I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances, in fact, meron pa pong kernel na involved sa crime. Pag pulis kasi ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa Napolcom, siguro, you would agree with me. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag pulis, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said. Sa NBI, very thorough investigation. Pero sa inyo, binibaby-baby nyo. Okay, alright. Shoutout po sa lahat. Yan ho ang naganap na hearing diyan sa Senado. Nako, matindi ito. Baby, baby. Speaking of baby, sapagkat alam nyo mga kaibigan, nagbabatay tayo dito sa rolling na video. Madalian lang ito at baka tayo kulangin sa oras, mabilisan. Diretsahan sinabi nitong kapatid ni Catherine Camilon na si Chen Chen na hindi siya satisfied sa pag-iimbestiga na nag-iimbestiga ngayon sa kaso ng kanyang kapatid. Sino ba nag-iimbestiga dito? Ang CIDG ho. Bakit hindi siya satisfied? Ipaniliwanag niya po ni Chen Chen Camilon. Dahil kahit testigo na sinasabi ng CIDG na may testigo sila ay walang maipakita sa panig po nitong kampo ni Catherine Camilon. Yung mga akbang po nila na napapanood sa social media ay hindi man lang na-present sa kanila kung ito ba ay mayroon o ito ba ay legit. Mga kaibigan, that's why doon pumapasok yung sinasabi ni Catherine Camilon na gusto ng sa bagay, ito pala ay matagal lang nag-iimbestiga ang NBI. Diba? But not officially. Correct me kapag mali ako. But not officially na talagang nag-iimbestiga.
mga kaibigan. Pero mayroon po silang pag-iimbestiga, tumutulang lang para magkaroon ng karagdagan na nga po'y ebidensya. But anyway, nasa Senado na itong usapin na ito ay magkakaroon, I'm sure, ay hindi ito babaliwalain at magkakaroon ito ng recommendation para tuluyan ang mag-imbestiga ang NBI dito sa kaso na ito. But balikan po natin ang sinabi nitong si Chinching Camilon, kapatid ni Catherine Camilon, na mas gusto niyang mag-imbestiga ang NBI doon nga sa kadahilanan walang maipakitang testigo. Speaking of testigo, mga kaibigan, sinuri ko nga po, hindi naman tayo nagmamarunong, hindi nagmamalam, mga kaibigan. That's why nasabi ko po yung data po at speaking of testigo na walang maipakita, itong kampo na nag-iimbestiga na CIDG. Ito po ay on the record. Kung magugunita ho natin, kahit balikan natin ang mga vlog ko at balikan ang sinasabi ng CIDG na mahigit kumulang 17 testigo, mayroon po silang hawak ang CIDG, mga kaibigan, laban dito sa dating police major na si De Castro. Ay nasaan po yan, mga kaibigan? Kaya hinahanap ni kaya tinahanap po diyan at nabanggit ni Chinching Camilon, ang kapatid ni Catherine Camilon. Nasaan po yung mahigit 18 testigo na hawak niyo si IDJ? Ako po yung nagtatanong lang. Kung mali man ako at ako hindi ko nakikita ang mga testigo na yan, ay i-correct niyo po ako. Sapagkat inamin noon nila, kung hindi ako nagkakamali, ay 18 o 17 testigo. Diba? Binalikan ko itong video na ito at napakahaba ho nitong video na ito, kahit pasensya na kung medyo pinuputol-putol natin dahil binibigyan po natin ng pagtatalakay ang bawat segment dito para maging hindi rambon. Ako po nung maging vlogger, mga kaibigan, ay ilang taon na rin po akong sumusubaybay at kahit hindi pa ako vlogger noon, nahilig ko na pong magsubaybay ng mga Senate hearing. Pag mayroon po sa Senate hearing na ginaganap bago ho magsimula, ay kung sino ang mga resource person dito, kung sino ang mga dapat pinatawag o dapat ipapatawag, kung sino ang nakaupo diyan sa Senate hearing na mga testigo, kahit ika nga po yung mga naimbitahan, iyan po ay unang binabanggit ang pangalan for recognize para malaman naman kung nandyan sila, present o hindi, mga kaibigan. But pansinin nyo dito sa hearing na ito, may isang testigo na sinasabi nila na hawak nila 18 o 17 testigo ang CIDG. Tinitingnan ko ho diyan sa hearing sa Senado, wala silang dala eh. Diba? That is the first time na mag-hearing ho ng ganito, na walang bit-bit na testigo itong mga ito. CIDG. I-correct nyo po ako o kung ako ay nagkakamali. Tatanggapin ko ho. Bakit wala silang dalang testigo? Yung sinasabi nila na marami silang hawak na testigo. Tungkol dito sa di umano ay paglipat ng katawan ni Catherine Camilon. Diba? Doon pa lang tayo dumako. Sa paglipat may testigo daw po silang hawak. Kung mali man ako o nakaligtaan ko lang mapanood, i-correct nyo po ako, tatanggapin ko, I'm very sorry. But ilang bisis ko pinanood ang video, walang pinresent na testigo itong hanay na nag-iimbestiga ho, na dapat yan ay unang dinadala, na unang pinipresent din, unang ginagawa ng nag-iimbestiga para i-depend nila ang kanilang pag-iimbestiga kung anong mayroon. Ay wala ho, mga kaibigan eh. Kaya hindi po tayo magtataka, suportahan po natin itong sinasabi ng kapatid ni Catherine Camilon na mas gusto pa niya na mag-imbestiga
ay itong NBI. Mas gusto pa niya na humawak ng kaso ay itong NBI. Suportahan po natin ito dahil sa paghingi ng justice sa kanyang kapatid, sapagkat diretsahan inamin at sinabi nito, kapatid ni Catherine Camilon, walang maipakitang testigo na sinasabi, kaya gusto niya ilipat ang kaso na talagang NBI na lang ang humawak ng kaso. Mga kaibigan, mahabang usapin ito at muli, katulad ng nasabi ko po sa inyo, ay doon sa pag-iimbestiga sa Senado, ay hindi pa, wala pa doon sa rurok na ika nga po'y paghalungkat kung nasaan talaga si Catherine Camilon. Unang-una, wala pang matatanong eh. Ay kahit tanungin mo itong mga nag-iimbestiga, ang isasagot lang po niyan ay may dugo, nilipat. Yun at yun ang isasagot niyang mga nag-iimbestiga. Diba? Nilipat sa ganong nasasakyan, nakita, may nakakita. Diba? Kaya ang inihintay po dito ay ang pag-attend sa Senado, sa hearing, itong si Magpantay. At itong mismo tinuturong utak di umano na si Di Castro. Okay, medyo mahaba na po ito. Mahaba na ito, nabiting kayo. Bigyan po uli ito natin pagtatalakay. Huwag po kayong mag-alala. Pipilitin po ng Senado. Kung hindi man umattend itong Zia Di Castro at Magpantay, mayroon pong paraan dyan para maka-attend. Kung sila na-imbitahan at ayaw umattend, pwede pong arestuhan yan, pwedeng bigyan ng warrant of arrest. Lahat po, full details niyan, tatalakayin po natin sa susunod nating vlog. Pasensya na po, medyo mahaba na. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.